Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay makiki-update tayo dito sa Miss Universe at dito kay Michelle Marquez D. At ating pag-uusapan yung sentimiento ng mga Pilipino na kung saan ang sinasabi nila ay hindi na raw sila boboto para dito sa Miss Universe. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga late. So mga kapolitika, wala pa na mga PVL or Philippine Volleyball League kasi nasa break pa sila. Baka next month pa po sila magbabalik. So dito muna tayo sa update sa Miss Universe kasi naging part na po ito ng ating YouTube channel even before at napag-usapan na rin natin itong si Michelle Marquez D. Now ngayon is ating babalikan kasi meron ngayong update. Halos isang taon na po makalipas matapos manalo itong si Michelle Marquez dito sa Voice for a Change at natalo siya doon sa top 5. Okay, and which is nabalot po yun ng kontrobersiya na kung saan ang sinasabi ng mga tao is dinaya. Okay, which is yun din naman ang ating paniniwala. Now, sobrang galit at maraming mga Pilipino ang nadismaya, disappoint, nalungkot at nagalit talaga dito kay Anja Krahotatip na kung saan is nakita doon na niluto talaga itong Miss Universe 2023. Okay, now ngayon is kasi hineld yung Miss Universe is November 23 or November 19, 2023. So until pala last week is hindi pa rin natanggap ni Michelle itong kanyang premyo na nagkakahalaga ng $12,000 or nasa 660,000 pesos. So marami until such time na nagpost itong si Michelle na kung saan sinasabi niya doon sa kanyang post na hindi pa niya na-receive yung Voice for Change na premyo. Okay, but after noon naman is nagpost siya. Ang sabi niya dito is, the Voice for Change Award was undoubtedly one of the most personal award to encompass my journey. As you all know, my brothers and those on autism spectrum have been a lifeline for purpose and passion for the things that I love to do even before my 7-year pageant journey started. So ito yung kanyang naging post sa social media mga kapolitika na kung saan is umani ng samot-saring reaksyon. So ang sabi doon ng Miss Universe organization, ang sabi niya, the delay was caused by the comms process of MUPH and not the Miss Universe organization. So ang sabi niya nila dito is nag-reason out na lang sila, nag-alibay na lang itong Miss Universe na meron daw communication issue sila with the Miss Universe Philippines. So hindi daw sa kanila ang mali ang cause ng delay. Okay, which is alam naman natin yung mga kapolitika na kung saan is nagagamit lang ang Pilipinas at napag-usapan na po natin ito doon sa ating mga previous na video na nagagamit lang ang Pilipinas dito sa mga pakulo at mga marketing strategy ng Miss Universe kasi nagpapadala pa rin tayo kahit halata naman at sobrang pandaraya nitong Miss Universe. Okay, so ngayon ang sinasabi ng mga tao is nag-fire back. Okay, merong mga backlash ngayon na nangyayari dito sa social media na kung saan ang sinasabi ng mga netizen, especially ng mga Filipino netizen, ay hindi na raw sila sasali dito sa mga botohan kasi parang pinipirahan lang ang mga Pilipino dito sa negosyo ni Anja Krahotatip. At most especially na milyones ang kinikita nung Miss Universe dito sa mga botohan, and kakapiraso lang mga kapolitika yung binibigay dito kay Michelle D. Okay, so hindi balance at hindi makatarungan itong ginawa ng Miss Universe. Which is, ano ba yung masasabi natin dito? Ano ba yung ating personal na opinion dito sa mga sentimiento ng mga netizen na hindi na raw sila buboto dito sa Miss Universe? Okay, ang masasabi natin dito mga kapolitika ay agree tayo na wag nang suportahan. Actually, nasabi na nga natin ito doon at natalakay natin na dapat is i-boycott na lang itong Miss Universe kasi wala ring patutungan hanggat itong si hindi mapapalitan yung CEO mga kapolitika dito sa Miss Universe kasi inggit at galit talaga yung kanyang nararamdaman dito sa mga Pinoy. Kasi nga dahil doon sa kanyang video na kung saan sinasabi niya no more Filipino, no more Philippines na daw base doon sa video. So ibig sabihin nun from the very start is yun na talaga ang kanyang purpose
kahit palugi na itong Miss Universe ay hindi niya iniiwan kasi nga gusto niyang maghiganti at talagang ipanalo yung kanyang bansang Thailand. Okay, so ganun lang po yun. So para sa atin mga kapolitika is tayo na po ang humusga. Basta para sa akin is wag na tayong sumuporta dito sa Miss Universe hanggat itong CEO is hindi napapalitan. Yun lang po yun. Okay, so yun lamang so far ang ating update dito. At nung nakarang araw is na-receive na po ni Michelle Marquez D yung kanyang premyo dito sa Voice for Change, na kung saan is nagkakahalaga ng $12,000 or nasa around 600,000 pesos. Okay, so ano ang inyong masasabi dito sa mga sinasabi ng mga Pilipino na nagagamit lang ang ating mga pambato dito sa Miss Universe dahil sa sobrang passionate ng mga Pinoy sa beauty pageant? At the same time, nagagamit, andun pa rin mga kapolitika yung poster ni Michelle D para kunwari is makakuha ng attention dito sa mga Filipino fans. So ano yung masasabi dito sa sinasabi ng mga netizen, mga kapolitika, na hindi na dapat tayo bumoto dito sa Miss Universe dahil nasayang lang at nagagamit lang tayong mga Pinoy? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.